Amen. Hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Tayo mapapasimula na muli sa gawain ng ating Panginoon. Ngunit bago po tayo umawit ng sa musik ng awitin, minsan pa luwalhati po muli natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat po Panginoon. Minsan pa luwalhati po natin ang Panginoon. Uwitan natin siya ng musik ng awitin, unchanging. Ipalakpak po natin ang ating mga kapatid. Ladies and gentlemen.
everything I need. Christ my all. Christ my all in all. Joy in my salvation. Now there's so My soul will sing, Jesus is King. I'm happy that glory is enough for me. Rise is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Jesus before me, the world behind me. No turning back. 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 Oh God, salamat. minsan paliwanag din natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Dakilang mabiyaya mo, Panginoon. Luwalhati ng iyong pangalan. Salamat, Diyos. Salamat Sa iyong dakilang mga ginagawa, Panginoon, sa buhay namin. Sa lahat ng iyong mga ginawa, Panginoon Diyos. Thank you, God. Hallelujah. Isang pa, lumapit po tayo sa Kanya sa gabing ito. Patuloy po natin sama sa ating mga panalangin, ang ating mga fellowship leaders, nasamahan sila ng ating Panginoon. Simula kay Pastor Greg and Sister Lisa Mitchell, maging kay Pastor Jesse and Sister Angel Clapp, maging sa iba pa po mga fellowship leaders. Nakikita po natin ang kanilang mga pangalan sa screen, panalangin po natin ang kalakasan sa kanila. Maging ang ating po ang ating national leader dito po sa Pilipinas, sama po natin sa panalangin ang kalakasan para kay Pastor Alberto and Sister Susan Disipida, maging sa mga regional leaders po dito sa Pilipinas, panalangin po natin ang patuloy na kalakasan at pag-iingat ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Maging panalangin din po natin ang ating mga missionaries. Sa gabing ito, palakasin sila ng ating Panginoon, maging ang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga banyaga, patuloy pagtagumpayan ng ating Panginoon. Sama din po natin sa ating panalangin ang mga Daughter Church ng Mandaluyong, simula sa Dagupan, kila Pastor Angeline, Sister Joy Feliciano, maging kay Pastor Vice and Sister Rose Tanyoan. Sa tayo patuloy po natin panalangin sa Panginoon ang pagbubunga ng mga gawain na yun, maging panalangin po natin ang mga pioneering churches, mga pastor na binangon ng ating Panginoon, panalangin po natin ang pagbubunga ng mga gawain nito. Simula kay Pastor Rico, panalangin po natin ang pagsama sa nila ng ating Panginoon. Mag-isa atin pong Daughter Church sa Comembo, si Pastor Alwin and Sister Magda Buklao, ang patuloy na kalakasan at pag-iingat sa kanila ng ating Panginoon. Panalangin din po natin sa gabing ito ang fruitfulness ng gawain mo dito sa C5, mag-isa Comembo, ang outreaches, Bible studies, preaching, maging
pangaral ng banal na salita ng Panginoon sa loob at labas ng sanctuaryo. Patuloy po natin panalangin maging sa gabi ito ang breakthrough sa financial at worship services. Maging pagpalain ng ating Panginoon ng bawat isa na ginagamit niya sa kanyang gawain. Sama din po natin sa ating panalangin ang ating bansa ay kahabagan po patuloy ng ating Panginoon. Maging ang ating Presidente, kausapin patuloy ng ating Panginoon. Si President Ferdinand Marcos Jr., maging ang kanyang mga cabinet officials, at ang mga government officials. Panalangin din po natin ang mga kapulisan at mga kasundaluhan, maging ang mga frontliners. Sila ay tumanggap sa ating Panginoon. Panalangin din po natin ang mga kababayan pa natin, mga Pilipino. Tanggapin nila lalo ang ating Panginoon at ang ating bansa ay patuloy na mabago mula sa pagiging relihiyoso at sa pagiging Antikristo. Patuloy po natin manalangin, maging ang pag-iingat ng Panginoon sa ating mga kapatid sa Ukraine, sa Russia, sa China, Taiwan at Israel. Ingatan sila ng Panginoon laban sa mga kaguluhan at pagbubuhay ng ating Panginoon ang pangangaral ng salita ng Diyos sa ibayong dagat. Maging panalangin din po natin sa gabing ito ang ating mga kapatid na patuloy na nangangailangan ng kagalingan at himala mula sa ating Panginoon. Patuloy po natin panalangin ang complete recovery and healing para kay Pastor Tony Tinio, Sister April Garcia, maging kila Brother Lonnie Capillan, maging sa mga kapatid po natin na nakikita po natin na kanilang pangalan sa screen. Sama po natin sila sa ating panalangin, maging si Sister Natalie Bautista natin pong kasama sa gabi nito. Patuloy po natin panalangin sila, maging si Brother Kiko na patuloy palakasin ng ating Panginoon, maging si ang kanyang pamilya, si Sister Ines at si Brother Roy. Tulungan sila ng ating Panginoon. Patuloy din po natin manalangin ng mga kapatid natin na nangangailangan sa gabing ito, mga kilala natin na nangangailangan ng kagalingan at himala sa ating Panginoon. Patuloy po natin ilapit sila sa pamamagitan ng pananalangin at kaligtasan para sa kanila. Panalangin po din po natin sa gabing ito ang approval sa campus ministry sa Keris. Maging panalangin po natin ang Amen. provide ng Panginoon ang miracle money para sa acquisition dito sa current sanctuary natin, dito sa Lot 4 at sa Lot 2. Pagkaloob ng ating Panginoon ng pagpapala, gamitin tayo ng Panginoon upang maging kabahagi sa gawain niya bilang pagpapala. Sama po natin sa gabi ito ang pagsama ng Panginoong Isus sa ating pagtitipon. Muling kumilos ang ating Panginoon, panibagong himala at revival, mag-isa bawat isa sa gabi ito. Bago po tayo pangunahan ni Brother Widred sa panalangin, minsan pa, liwanan din po natin ang Panginoon. Hallelujah! Pagdamin ng Diyos, mga pagkiyarihan sila. Salamat na po ulit sa gabi ito, minsan pa. Itaas na po ulit ang dakilan ng pangalan. Patuloy po ang inumalapit sa inyo, Panginoon, sa gabi ito. Minsan pa, marami pong salamat sa oras na ito, Panginoon, na kami po ay pinagkatipon na may galak sa aming puso. Marami pong salamat. Iningatan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Dalangin ko po ang mga panalangin sa likod ng pulpito mula sa may mga karamdaman, kasakitan, o God. Abutin mo po na yung pagpalang kamay, Panginoon. May clearance sa oras na ito, Panginoon. Nagimala ka na, pinagaling mo na, Panginoon, mula sa kanilang nararamdaman, physical man po, Panginoon. Spiritual, O God, I claim it, Panginoon. Ikaw ang maglulunas sa kanila. Ngayon din, O God, ingatan mo po Kumpli mo po sa iyong likuran ng mga ngalan, yung bandang salita, Panginoon. Bigyan mo po ng kapangyarihan ng kanyang labi, Panginoon, na kami po ay mahamon. Patatakrin po sa aming puso at isipan, O Lord God. I pray din po, Panginoon, ang mga nanghihina at ang lalamig sa oras na ito, Panginoon. Bigyan mo po, Panginoon, ng pag-aalap, Panginoon, sa aming puso, O God. Nalalabas kami sa gusaling ito na kami po yung bago, Panginoon. Tulungan mo po yung mga anak, Panginoon. Buksan mo po ang aming puso at isipan. Busugin mo po kami, Panginoon, ng yung banal na salita. Ikaw po ang purihin sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitan po natin siya, great is your faithfulness. Great is your faithfulness. Adyan. Great is your faithfulness.
Amen. Praise God. Magandang gabi sa bawat isa. Bagamat maulan, pero sabi nga sa Biblia, mabiyaya po yung unang ulan, may amat na iba mga kapatid. Kaya tayo kinilos ng ating Panginoon sa inyong mga pangailangan. Tugunin din po kayo ngayong gabi. Amen. Tayo po idadako sa ating mga activities ngayong gabi. Huwag natin kaligtaan, meron po tayong prayer sa araw-araw. Monday to Friday ng 6 a.m. Bukas na po ito, mas maaga pa dahil may mga nananalangin na madaling araw pa lang sa biyaya ng ating Panginoon. Sama din po ating midnight prayer, Wednesday, 12 a.m. hanggang alauna po upang mawasak din anumang kalamigan sa pananampalataya ng bawat isa. Maging ang corporate prayer, tuloy na din po ito ngayong Sabado, 4 p.m. Pagkatapos po na ito ay magkakaroon po tayo muli ng ating youth and adult devotion at ang mag-aaral natin ng tuklasin. Ganun din pong music ministry after po natin humayo at mag-follow up sa hapon ng Sabado. Ganun din po ang ating Sunday follow-up and outreach at ang mga iba pang pananagawain ng ating Panginoon. Kanina nagsimula tayo 7:01. Biyaya ng Panginoon, amen, ng Thursday, maging ating pag-aaral muli sa darating na linggo ng ating Bible for all ages, mga kapatid. Inaanyayahan ko din po kayo, magdala kayo ng mga notebook nyo upang i-take note natin yung mga aralin natin sa tulong ng ating Panginoon. Ganun din po ang Sunday morning, 10:30 a.m. hanggang Sunday night, meron din po 6:30 p.m. At ang ating mga mahalaga pang nandiyan ang activities, combined discipleship, April 26 na po mga kapatid, bukas na po ito, 7 p.m. sa Kumembong po tayo, kita-kita po. 7:30 po, in-adjust po natin mga kapatid upang yung mga may pasok, amen, ay makadala din po, lalo na may mga may trabaho mga kapatid. Kita-kita po tayo doon kung gusto nyo sumama. Amen, maaga po na dito aalis, mga siguro alas 5 or 5:30, nandito na kayo upang kayo'y makasama. Amen. International Bible Conference. Amen. Yan na din po namin kayo May 6 to 10 sa Bayanihan Center. Magkakaroon din po tayo ng prayer and fasting. Amen. Upang sa darating na Bible Conference, yung mga hayo na bagong pastor, amen, maging matatag sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yung mga magsasama din po, amen, ay magpalista po kayo, magsabi kayo kay pastor. Kung hindi naman kayo makasama sa Bayanihan Center, meron po tayong viewing dito po sa loob ng iglesia natin. Amen. Kung anong ginagawa doon, gagawin din po natin dito, lalo na sa pagbibigay sa ating Panginoon. Maging ating water baptism sa Villa Gloria, June 8, 8 a.m. hanggang 3 p.m. Lalo na sa mga hindi pa nakapagbautismo sa tubig. Amen. Ngayon pa lang, amen, magpalista ka na upang ikaw ay lalong samahan ng banal na spirito at lalo kang maglingkod. Amen, sa ating Panginoon. Lastly, yung ating activities ng June 16 sa ating 15th anniversary. Ang ating mga ngalan po doon ay si Pastor Samuel Olfindo. Amen. Ipanalangin natin ang travel and mercy sa kanya. Amen. At ang kanyang pangangaral ay samahan ng ating Panginoon. Amen. Ma-revive yung pananampalataya po ng bawat isa. Kung wala na po tayong nakaligtaan na activities natin, amen, tayo naman po ay dadako, amen, sa pagbibigay sa gawain ng ating Panginoon. Kung paano po lumalago, amen, yung iglesia ng ating Panginoon ay kaisa po ang bawat isa sa pagsulong na po na ito mga kapatid. Kaya ngayon naman po, tayo po ay magbibigay sa ating Panginoon. Sino po ang masaya ngayong gabi? Amen. Ito po yung pangunahan ni Pastor Nino. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Brother Matthew. Isang karangalan na tayo ay makapaghandog ngayong gabi. Amen. Sa aklat ng Timoteo, makibukas kayo sa akin. Unang Timoteo, Kapitulo 6. Ay dakilang bilin ng ating Panginoon dito. Amen. Patungkol sa pananalapi. Ang pera, mga kapatid, I believe, is a blessing. Ito ay pagpapala ng Diyos. Subalit may paalala ang Panginoon kung sakaling ito naman ay ibigin ng tao. Kaya sabi niya sa 6, talatang 6, datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapanginabangan. Okay? Sa pag iniisip natin ang pamumuhay ng banal, mga kapatid, at masaya tayo sa bagay na ito, sabi ng Panginoon, ay may malaking kapanginabangan. Alala natin
dati, sabi ng Panginoon, delight yourself in the Lord, and He will give the desire of your heart. At sabi pa niya dito sa talatang 7, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong may lalabas na anuman. It's a great reminder, mga kapatid. Hallelujah. Kaya hindi natin pwedeng ibigin ang maraming bagay ng mundo sapagkat ito ay nawawala. Pag sinabi ng Panginoon wala tayong may lalabas, amen, temporary lamang ang mga bagay na ito. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masiyahan na tayo doon. Tunay. Hallelujah. Samantalang ang iba ay walang maidamit, mga kapatid, sa Panginoon, pero masaya sila. Masaya ang mga tao, amen, na nagkakasa sila kung anong meron sila. Yung mga nangihingi sa labas, okay lang sa kanila, pero suot nila. Pero may mga tao din naman na hindi okay sa kanila kapag walang bago, kada sweldo. Wala niyan dito. Tatapat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso. Ito mga kapatid. Bakit? At sa silo at sa maraming pitang hangal at nakasasama. Pansinin niyo ito ha. Nahuhulog sa tukso, sa silo at sa maraming pitang hangal at nakasasama. At siya ay naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. So kapag nahinog na ang pagnanasa sa kayamanan, mga kapatid, ay kamatayan ang dulo. Yung kapahamakan ay pwedeng masira ang pamilya, masira ang iyong faith, ang iyong relasyon at ang iyong paglilingkod sa Diyos. Sabi dito, naglulubog. Naglulubog. So, malulunod ka. Makakasama. Masamang pita o pitang hangal. Kaya kapag ninanasa mo ang kayamanan, amen, ay mapapatingin ka na sa mga kababaihan, sa mga sugal, sa mga layaw, amen, pita, sa mga sobrang kasiyahan, sobrang pamamasyal, sobrang pagkain, sobrang nanasa ng mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Sapagkat, sabi sa din, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. So yung uri ng kasamaan, ilang bagay yung binanggit ng Panginoon na huhulog sa tukso. Kasi meron nga you are able. When people are able, nandiyan maraming tukso. Actually, ang Diablo na, ang Panginoon ng sanlibutan, ang nag-alok na nito, ang nag-define nito. Kapag inibig mo ako, sinamba mo ako, ipagkakalong ko sa iyo ang lahat ng nakikita mo. So nangangahulugan, mga kapatid sa Panginoon, kapag ikaw ay umibig sa mga bagay ng mundo, nahulog ka na sa patibong ni Satanas. Yan ang ibig sabihin nun. Ulitin ko ha, kapag nagnasa ka sa mga bagay ng mundo na hindi naman talaga mahalaga sa karin ng Diyos at sa buhay mo, hindi ito'y nagiging layaw mo, nahulog ka na sa silo at tukso ng Diablo. At ang sabi dito dahil sa pag-ibig. Pag-ibig. Una ay pagnanasa, ngayon naman ay pag-ibig, mga kapatid sa Panginoon. Gusto kong yumaman. So sa una, walang masama. Pero nagbubunga ito ng pagmamahal sa material na bagay. Kasi nga kapag marami na, dahil may tendency ikaw ay pagpalain, dahil ang Panginoon ang nangako, ang buhay sa Kanya ay may kasaganaan, ikaw ay pwedeng magmahal na sa mga bagay na yung tinatangkilik. At pwede lamang itong mapatunayan walang pagmamahal kung ikaw ay inuusig. Ang sabi ng Panginoon, isang beses pa ang makakamtan mo sa buhay na ito na hindi mawawala ng pag-uusig.
So, kapag ikaw ay yumayaman ng walang pag-uusig, ibig sabihin, tuwang-tuwa sa iyo ang sanlibutan. Parehas ka lamang ng ginagawa ng mundo. Pero kung ikaw ay pinagpapala dahil sa paglilingkod mo kay Kristo, inuusig ka, normal lamang yon dahil ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Amen. Pero kapag yan ay inibig mo na, hindi ka na usigin. Alam bakit? Pare-pareho na ng ibang pwedeng mag-usig sa'yo, ang tingin na sa'yo, ano yun? Pare-pareho na kayo ng motibo. Nagmamahal sa material na bagay. Awa natin mga kapatid. Dahil ang pag-ibig sa salapi, mga kapatid, ay nagsimula sa pagnanasa. Kaya huwag tayong magbabaliwala sa bagay na ito. Tandaan natin yung salitang pagnanasa. Sabi ay ang iba'y nasinsay sa pananampalataya, nahiwalay. Kaya nga yung iba dahil sa sobrang trabaho, nawala sa paglilingkod. Pastor na nawala sa paglilingkod dahil sa trabaho. Mananampalataya na nawala sa church dahil sa trabaho. Disciple na nawala sa pagiging alagad dahil sa pagpapala. Tinuog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Kasi nga, kahit na meron ka, hindi ka totoong masaya dyan. Kahit anong gawin mong masaya ka dyan, hindi ka masaya dyan. Mga kapatid, ang paghiga sa pera ay hindi magdadala sa iyo ng kaligayahan. Amen. At dapat ikaw, o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kamuhan. So, paano natin gagawin ang mga bagay nito? Kaya tayo nag-aandog ngayong gabi. Ang sabi ng Panginoon, magbigay kayo at kayo ay bibigyan. Umasa ka sa magagawa ng Diyos. So, huwag yung ikaw ay binigyan ng Diyos, pagkakaitan mo naman ang kanyang gawa. O di kaya pagtitiwalaan mo na ang iyong sariling magagawa. Ang ibig sabihin yan, amen, nagmamataas na tayo, inaangkin natin ang mga bagay na binigay lang ng Diyos at pinagkatiwala. Isang araw magbibigay sulit tayo sa Panginoon. Tandaan natin ito, ano man ang ating ginagawa, dadalayin ng Diyos sa paghuhukom ang lahat ng bagay. Mabuti man o masama. Ito ay titimbangin ng Diyos. Ito ay sisiyasatin ng ating Panginoon. Amen. At kadalasan yan, hindi pala kadalasan, sabi ng Panginoon ay sa pamamagitan ng apoy. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ang susukat sa iyo. Tama ba talaga, ayon sa sinabi ng Panginoon, ang layunin mo? Kaya, by the Word of God, let us live by the Word of God. Let us give by the Word of God. Amen? And let us be faithful by the Word of God. Maging tapat tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Magbigay tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Gawin natin ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. When you give, God will bless you. Magbigay kayo, kayo bibigyan. Takal na mabuti. Ito yung sukatan ng Diyos, ha? Takal na mabuti, takal din mabuti bibigay sa iyo. Tiktik, liglig at umaapaw, tiktik at liglig umaapaw din ang ipagkakaloob sa iyo. At paano ang gagawin ng Diyos? Ibibigay nila sa inyong kandungan. Mapapatunayan mo ang Diyos ang nagbigay. Hindi malayo sa iyo, may taong gagamitin mo sa iyo, sasabihin mo, praise God, ito ay hindi gawa ko, gawa ito ng Diyos. Kapag napapatunayan mo na ang sinabi ng Panginoon, sa panukat na inyong isukat, ay doon din kayo muling susukatin. Kaya, give by faith, amen, and God will bless you by your faith. Parang yung may sakit, mangyari sa iyo ayon sa iyong pananampalataya. Amen? Kung naniniwala ka na magagawa ng Diyos ito, na ikaw ay may bless niya ayon sa sukat na binigay mo, huwag kang magbigay ng basta-basta. Nabigay ng Panginoon, huwag nating tanggapin ang biyaya ng walang kabuluhan.
Alam mo palang napakadakila ng magagawa ng Diyos, tapos wala kang ginagawa sa pwedeng gawin ng Panginoon. Because kikilos ang Diyos ayon sa hamon na ginagawa mo sa Kanya. According to thy faith. Amen? Not by the word of thy mouth, but by the thought of your heart. Isipan ng iyong puso. Amen? Alam kasi ng Panginoon. Hindi porket nagsasabi ka, Panginoon, para sa ito, alam yun ng Diyos kung para saan naman ang ginagawa mo. Dahil bigyan natin ang para sa Diyos, dahil tayo ay nagmamahal sa Kanya, ibig sabihin sumusunod, sumasampalataya, may magagawa ang Diyos sa ating kalagitnaan. Palakpakan natin ang Panginoon. Manalangin ni Brother Sikiel. Tayo maawit. Panginoon, salamat po muli sa gabi ito. Minsan pa, sa paano po nagkalaw niyo sa amin. O Panginoon, minsan pa, dumadalanan nga po muli ng pagpapala, kalakasan, para sa mga kapatid namin na gagamitin po muli, Panginoon, para sa inyong pong panalagawain. Amen. Balik niyo po sa mga sa muli, Panginoon, na magbibigay pasasalamat sa inyo, ang siksik, ligligit, umaapaw na pagpapala. O Panginoon, samahan niyo nga po kami, Panginoon, iso sa aming pamumuhay. Patuloy na nga po kami pagpalayan at ingatan ng aming mga puso. Kami po'y malayo sa kasalanan, Panginoon, ng kayamanan. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Kami patuloy na ibigin ka, Panginoon, Jesus at huwag ang mga binigay niyo sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Patuloy ka nga po namin tinataas muli sa gabi ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. We bring the sacrifice of praise. We bring the sacrifice of praise. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. We offer unto you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of joy. Amen. Hallelujah. Sino po ang nais magtiis hanggang sa uli? Amen. Hallelujah. Alala ko yung namibigay si Brother Kiko ng trucks. Punta kami sa Taguig Pateros Hospital at panalangin nyo nga pala yung favor bukas. Babalik kami doon. Kausap ko yung gwardiya. Sabi ko, hindi pwedeng mangaral kami dito. So habang kausap ko yung gwardiya, si Brother Kiko namimigay ng trucks. Tuwan-tuwa siya, sabi, hindi lang, pinipigilan ka pa nila, Pastor, pero nabigyan mo na lahat. Sabi ni Brother Kiko. Tapos isang bagay ang sinasabi niya, tanggapin po natin ito kasi hindi natin alam kung ano pang ipapahintulot ng Diyos. Hindi natin alam kung ano pang darating pagkatapos itong COVID. Kaya tayo maghanda. Napakagandang bagay na kanyang tinanggap, mga kapatid. Hallelujah. At totoo ito, kailangan natin hindi lamang magtiis, kundi ang ating pagtitiis ay ating paghahanda kung ano pa ang ipapahintulot ng Diyos upang tayo ay sanayin at lumabas na karapat-dapat sa Kanyang harapan. Sapagkat ang pagbibigay ng Diyos ng pagsubok sa atin ay pagsasangkap din ng Diyos sa mga bagay, amen, na Kanyang nais ipagawa sa atin. At hindi natin magagawa ang mga bagay ng Panginoon kung hindi natin katuwang ang Diyos na nagpapalakas sa atin. Kaya tayo magtiis lang, mga kapatid. Amen? Sabi ni Pastor Franco ay, sige lang. Amen? Tutulungan tayo ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Subalit ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Matthew chapter 24, verse 13. Nais ko mangaral salitang enduring till the end. Pigit natin ang ating mga mata. Minsan pa, Panginoon, purihin ka sa salitang ito, Diyos, at ilagay mo patuloy sa aming puso at isipan
na pakinggan palagi ang iyong mabuting payo. Patatagin ang iyong mga anak upang sa patuloy namin, O Diyos, pagsulong sa gawain mo, matagpuan kaming malakas, hindi nangihina, nasasangkapan at nagagamit sa iyong kaharian ng aming isip at ang aming puso, handa laging makinig sa iyong salita, ang binhi ng buhay. Pagalingin mo kami ngayong gabi, anumang kahinaan nakikita mo, Panginoon. Sangkapan mo kami, Panginoon, anumang kakulangan mo, Diyos. At kami palakasin mo, Panginoon, upang minsan pa magamit, di lamang tuhod at kamay sa pagpupuri sa iyo at pagsamba, kundi sa pag-aakay ng mga tao na wala pa sa iyong piling, sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang malakas sa palakpakan sa Panginoon. Mayroong istorya sa China, mga kapatid sa Panginoon. Isang street preacher ng Henyang City nitong taong 2002. March 7, mga kapatid sa Panginoon, sa Hunan Province, ilang beses siyang hinuhuli dahil sa kanyang pag-ibanghelismo. Siya hinuhuli ng mga Hunan's police dahil sa kanyang pagbabahagi ng mabuting balita sa mga ethnic minority group ng Yunnan Province. Ang pangalan niya ay si Shen Wensheng. Shen Wensheng. Hindi siya kamag-anak ni Jackie Chan. Shen Wensheng. Kilala po siya, mga kapatid, sa kanyang passion, amen. Ang kagustuhan niya, mga kapatid, na ibahagi ang mabuting balita sa kahit kanino man na kanyang nakakatagpo. Hindi siya namimili ng tao. Napakagandang halimbawa nito para sa atin. Kaya lagi siyang hinuhuli, lagi siyang ikinukulong, hinaharas, siya ay pinagbabalaan, at siya rin, mga kapatid, habang nangyayari ito, kapag siya nakakalabas, tuloy-tuloy naman siyang nagbabiyahe sa palibot ng China para ang salita ng Diyos, dala ang pag-ibig ng Panginoon, ay may parinig niya sa mga taong nabubuhay. Kaya sa pagtatapos ng February, mga kapatid sa Panginoon, si Wenshan, Shong at Miao, yan ang mga pangalan nila, ay nagbiyahe na naman at gagawa sila ng outreach sa Dehang ethnic minority group. At meron silang tagapakinig ng mga 6,000 katao, mga kapatid, sa bahaging kanluran ng Yunnan Province. At ang mga tao ito ay mga Buddhist. Influential sila ng tinatawag na di lamang Buddhism, pati ng animism. Ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, sa lugar ng Diyang ay hindi kilalang kilala. Actually, hindi nga kilala. Kaya noong March 5, si Shen nag-share ng kanyang balita tungkol sa mabuting balita ng Panginoon sa kanyang social media, magang-maga. At maraming ethnic group ng China ang lumahok at kanyang tinuturo na ang Panginoong Hesus ay malinaw na binabanggit sa Biblia, siya ang ating kailangan, kaligtasan, at siya lamang ang kailangan ng lahat ng sanglilikha. Kaya ang account ng Chinese nito, mga kapatid, ay nakalakap ng maraming mga ethnic groups sa China. Ay sumusunod na sa kanya ng mga 56 ethnic group at maraming mga scholar ang naku-curious sa kanya. 500 ethnic group na, yung iba pang sumama habang siya ay lumalago. At maraming mga hindi naaabot ang naaabot sa pamamagitan niya, mga kapatid. Ang kanilang mga kaluluwa, amen, ay nagkakaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Siya ang ginagamit. Kaya siya ay patuloy na nagpapadala, mga kapatid sa Panginoon, ng mga salita ng Diyos sa bawat lansangan. Ang ginagawa nga niya, naglalagay siya ng placard sa mga kalsada, tabi ng kalsada. Nilalagay niya John 3:16 sa translation ng Chinese, mga kapatid sa ating Panginoon, upang makita ng marami ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, kamatayan niya doon
sa krus at marami siyang naipapanalangin. Kaya si Shen, mga kapatid, ay patuloy hinahantik ng mga pulis. Alas 10 ng umaga, nakita na naman siya ng mga pulis na siya ay nangangaral. Dala ang kanyang backpack, tinignan ang laman, maraming picture, maraming pamphlets ang dala-dala, parang tayo, nagdadala tayo ng mga tracts. Siya, ang dami niya, mga kapatid, sa Panginoon babasahin. At pinicturan siya, alas 11 ng umaga, amen, nakapag-message pa siya, at marami na naman ang naabot, mga kapatid, sa Panginoon, subalit siya ay dinala ng mga pulis. At ayon sa China Aid, 6 times, amen, noong 2022 lang, mga kapatid sa Panginoon, 6 na beses siyang ikinulong. At ang local authorities ay nagbibigay na ng warning, babala, at pananakot sa kanyang asawa. O ibig sabihin sa kanyang pamilya, kasama ang kanyang anak, mga kapatid sa ating Panginoon, na pwede silang mawala ng trabaho, at hindi na siya makapagturo dahil siya ay teacher, mga kapatid sa Panginoon. Pati ang kanilang apo, ang kanyang apo ay mababan na, pati sa pag-aaral, mga kapatid sa Panginoon. Masisira ang kanilang future sa ating Chinese government sa kanyang ginagawa. Subalit si Shen, pinili niya na maging patutuo sa ating Panginoong Kristo. Kaya may isang naligtas, 84 years old, habang siya nag-outreach, mga kapatid sa Panginoon, bago magtapos ang taong yun, meron pang gangster na naligtas dahil sa kanyang pagpapatuto. Ang sabi niya, ako po ay isang gangster, marami akong ginagawang masama, ako po isang drug addict, ako po ay maraming ninanakaw, ako po ay bastos, mayabang ang sabi niya, ako'y walang galang, pero ngayon tinuruan ako ng Diyos na sumunod sa Kanya. Ako po ngayon ay tagasunod ni Kristo. Ako ngayon ay naging banayad ang pamumuhay, maamo, matiisin, at nagsisiyasat sa mga bagay ng Diyos. Hindi na po ako kagaya ng dati. Itong kanyang sinasabi. Kaya isang napakagandang larawan ito para sa atin, kagaya ng sinabi ng Panginoon, na tayo tinuturuan ngayong gabi, mga kapatid, ng pagtitiis hanggang sa huli. At isang bagay makikita natin dito, na sinasabi ng Panginoon kapag binalikan natin ang Kapitulo 24 ng Mateo, mga kapatid sa Panginoon. One is listening to Jesus' counsel. So nakita natin dito ang pagbabago ng buhay ni Shen. Dati siyang masamang tao, dati siyang gangster, masama ang kanyang ginagawa, magnanakaw, adik, pero dahil sa pakikinig sa tinig ng Panginoon, iniligtas siya ng ating Panginoong Kristo. Ganyan ka rin kung bakit ka nandito ngayong gabi. Amen, mga kapatid sa Panginoon, narinig mo ang tinig ng Panginoon, narinig mo ang salita ng Diyos. Amen, hindi mula ang propeta, amen, kundi ang ebanghelyo na nagbago ng ating buhay. Palampakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sabi nga ng Panginoon, Matthew chapter 7, verse 24, kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. John chapter 5, verse 24, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig sa aking salita at sumasampalataya sa kanya, nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. John 8:51, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man ay tutupad sa aking salita, ay hindi siya makakakita magpakailanman ng kamatayan. Pansinin natin ito. Kapag ang Panginoon ay magbibigay ng diin tungkol sa pakikinig, inuulit-ulit niya yung salitang katotohanan. Sapagkat sa katotohanan ng salita ng Diyos, doon talaga tayo maliligtas. Amen. Kaya ang nais ng Panginoon, mga kapatid, in listening to Jesus' counsel, we need to pay attention and be careful. Pansinin niyo ito, hindi tayo basta makikinig. Sapagkat malinaw ang sinabi niya sa verse 4 ng Kapitulo 24, pansinin niyo ito, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sino man, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan
na nagsasabi akong Kristo at ililigaw nila ang marami. When we say take heed, mag-ingat kayo, ang ibig sabihin pala ng take heed is to pay attention and being careful. Hindi tayo basta nag-iingat ng salita. Paano mo ingatan ito? Ito pala ay nagbibigay ka ng atensyon sa iyong narinig at iingatan mo na magawa mo ito o hindi mo ito magawa. Kasi pwede mong hindi masunod, pero pwede rin pagpalain ka dahil sa iyong pagsunod. Many will come in Christ's name. Ibig sabihin ito ng Panginoon, false prophet, deceiver. Amen? Kung merong Decepticons sa Transformer, meron din mga kapatid sa sanlibutan. Di ba mga kapatid, sino yung kalaban ng Decepticons? Ito lang, hindi kayo nanonood. Salita na lang ng Diyos. Balik tayo. Ano? Ang kalaban natin, mga kapatid, ay mga kampo ni Satanas, hindi lang si Satanas. At marami niyan sa sanlibutan, ang sabi ng Panginoon ay walang bunga. Mag-ingat kayo sa mga nagsasalita na walang bunga. Chapter 7 ng Matthew, verse 15. Mag-ingat kayo sa mga bulahang propeta na nagsisilapit sa inyo. Tingnan nyo to ha, lalapit talaga sila na may damit tupa. Kakatok talaga sila. Pwede po bang mag-share? Gagamitin din nila yun. Salita po ng Diyos. Datapwat sa loob ay mga lobong maninila. At sa kanilang mga bunga, inyong makikilala sila. O, tingnan nyo mga kapatid. Kung tunay na ikaw ay tumanggap ng Ebanghelyo, magbabago ang buhay mo dahil kay Jesucristo na anak ng Diyos, pinanganak ng himala sa pamamagitan ng berhen, mga kapatid, namatay sa krus, nabuhay sa ikatlong araw, umakyat muli sa langit at muling babalik. Yan po ang Ebanghelyo natin. Amen, mga kapatid? Na merong Espiritu Santo, mga kapatid, at siya mismo, mga kapatid, hallelujah, ang ating tinanggap. At kung hindi magbabago buhay mo. Kaya merong relihiyoso, pero hindi nagbago ang pagkatao. Sa kanilang mga bunga, inyong makikilala sila, nakapuputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o mga igos sa dawagan. Kasi merong ubas na peke, hindi po tunay na ubas, mga kapatid. At gayon din naman, ang bawat mabubuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. At ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy magbunga ng masama. O tingnan nyo to, mga kapatid. Yung tunay na pinanganak ng Panginoon, hallelujah, magbabago at magbabago ang buhay niya. Amen. Makakapag-akay ito, magiging mabuting halimbawa, makakapagpatutuo dahil may bunga ang kanyang pananampalataya. Kasama ko kayo mga kapatid? Hindi porket napasok ka ng church, wala kang bunga, mag-ingat ka. Kapag sabi ng Panginoon, kasamang punong kahoy na magbubunga, ay di nagbubunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti, pinuputol at inihahagis sa apoy. So ang ending nito ng false prophet ay impyerno. Kaya kapag mayroon kayo nakaharap, huwag mo namang sumpahin. Ma-impyerno ka! Dahil siya, sabihin mo na lang, ang tunay na Ebanghelyo ay ganito. Okay? Ayaw yung tanggapin, ipagpasa Diyos mo. Sabihin mo, may impyerno para sa mga ulahang propeta. Pero pag iginigit pa rin niya sa'yo, sawatahin mo na, mga kapatid sa Panginoon. Can you say amen? Amen. At sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. So, pay attention and be careful. Kasi pwede ka nilang masilo kapag hindi mo alam ang dapat mong siyasatin sa kanila. Okay? Kung ano ang dapat mong siyasatin sa kanila. Pangalawa, mga kapatid, na dapat natin pakinggan sa mga payo ng Panginoon sa ating tekstong ito. Marami tayong makikita sa Biblia, pero tutukan natin ang pinayo ng Diyos. Ang sabi niya, not be troubled.
Huwag kayong matakot, huwag kayong magulungihanan, huwag kayong malito. Amen? Nakiligaya kasi ang maraming mga Kristiyano ngayon sa panig ng mundo. Sapagkat hindi mo alam ang salita ng Diyos, kaya ikaw, akala mo, paparating na talaga ang Panginoon, samantalang sinabi niya, simula ito ng paghihirap. Oo, pinag-iingat natin ang mga tao. Malapit nang bumalik ang Panginoon. Pero mga kapatid, ito ay aral na sila ay huwag magpabaya. Hindi para ikaw ay magpanik. Amen. Kundi ikaw ay manatiling tapat sapagkat marami pa ang pagsubok na ating susungin. Sapagkat dito mga kapatid, sa ating teksto, balikan natin ang verse 6, at makakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga balita ng mga digmaan. At alam na natin ang nangyayari. Amen? Nung makabayan nga, nagreklamo na dahil bakit daw dinala yung US missile system doon sa norte. Magti-trigger daw ito ng galit ng kabilang bansa. Amen? Pero sabi ng Panginoon dito, mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba. Ganun lang. Amen? Ano naman pumasabugan ka ng bomba? Pupunta tayo ng langit. Amen. Ito yung sinasabing mamasyal ka sa gubat na may landmine. Sabi ko sa inyo, Pastor, ano mo kung mamatay ako? Hindi, ito yung sinabi, ipahamak mo sarili mo. Mga kapatid sa Panginoon. Sapagkat kailangan mangyari ito, pansinin niyo ito, mangyayari muna. Balit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat maglalaban ang mga bansa sa bansa at ang mga kaharian laban sa kaharian, magkakaroon ng tagutong at mga lindol sa iba't ibang dako. Ngunit ang lahat ng mga ito ay pasimula lamang na matitinding paghihirap. Alam niyo ba yung lindol sa, doon nagkakamali, kung tama yung aking narinig sa report, ay 83 o 85 aftershock yung lindol sa Taiwan. Taiwan pa lang yan Hindi pa natin kinuha yung lindol worldwide. Araw-araw lumilindol sa iba't ibang panig ng mundo. Doon pa lamang sa Taiwan, itong nakaraan, nagpadala si ng Pastor Julius Setiar, na isama sila sa panalangin sapagkat lumindol doon ng mahigit 6 sa Richter scale, mga kapatid, ang intensity. Ang lakas nun, aftershock yun, mga kapatid. Nasabi ng Panginoon, ito yung pasimulan lamang na matinding paghirap. Ano ibig sabihin? Kaya huwag tayong matakot. This is, mga kapatid, hallelujah, ay signal para tayo ay mag-ready. Amen. Ito ay simula ng maraming testing. The beginning of many tests of life. Sapagkat sa ibang salin, mga kapatid, titingnan natin sa ibang salin, yung matinding paghihirap, tinatawag na hirap ng panganganak. Birth pain o labor pain. And when I look at the labor pain, yung ibig sabihin ito, ang labor pain, mga kapatid, it makes a mother strong. It prepares a woman, amen, to be strong, is slowly preparing the mother to adjust a painful process of giving birth to a new life. Inihahanda ang isang nanay na o isang babaeng buntis na manganganak, amen, sa isang mas masakit na proseso ng pagluluwal. Kaya merong labor pain. At ang isang bahagi niyan, mga kapatid sa Panginoon, ay backache, nesting, mucus plug, vaginal discharge, uterine contraction, rupture, mga kapatid sa Panginoon, diarrhea, lower back pain, and not all of this, hindi lahat ito ay kirot lamang at sakit. Marami dito ay nagpapalakas, naghahanda, nagpoproteksyon sa ina at sa batang lalabas ng normal. Kagaya ng backache, signal ito sa pagsisimula ng labor. Paghihirap, labor. Kagaya ng nesting, pangangalay. Amen? Hindi ako nakaramdam ng ganito. Pero ayon sa pag-aaral, yung mga nanay na nandito, naramdaman nyo ito. Merong spurt of energy. Alam, bigla kang magiging malakas. Ikaw yung buntis na kilos ka ng kilos, may gusto kang tapusin at may gusto kang gawin.
Amen? Ang daming kabubot mong pinagkakagawa sa bahay, ay manganganak ka na. Aligaga ka. Kasi yung lakas mo ay sumisingga. Sabi sa Tagalog, sumisingga. Amen? Yung mucus plug, nagpuprotekto ito mga kapatid sa isang bata kapag lumabas sa kanyang sinapupunan dadaan, amen, sa maselang bahagi ng isang ina. Ganon din ang vaginal discharge. Ito ay nagpuproteksyon sa babae, mga kapatid, sa ating Panginoon. Anong ibig sabihin dito? Bakit dito tayo nabili ng ating Panginoon? Bakit dito tayo inalimbawa ng ating Panginoon? Paghanda ito sa mas matinding pagsubok na ipapahintulot ng Diyos. Hindi para parusahan ka, kundi para palakasin ka. Lumabas kang matatag na mananampalataya sa iba pang pagsubok na darating sa sanlibutan. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Sapagkat kailangan tayong subukin, amen, bago natin makamtan, mga kapatid, ang tunay na buhay na nais ng Diyos para sa atin. Habang kasi tayo sinusubok, lumalabas ang bagong tao sa atin. Lalaman natin ang pangit sa atin, nagbabago tayo. Ano siya yan? Kagaya ng isang binhi, halimbawa ito ng ating Panginoon. John chapter 12 verse 24, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay. Pansin niyo, mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-isa. Ngunit kung mamatay ay nagbubunga ng marami. Kapag may naalis sa kanya na bahagi hindi niya kailangan, lalabas ngayon yung binhi na tunay na merong buhay. Naalis yung talukap, patay yun. Yung talukap hindi mabugat, hindi rin yun mabubuhay. Takip lang yun sa isang buhay. Pero bago lumabas ang panibago sa kanya, kailangan may mamatay. At sa paraan ito ng pagsubok. Nakakalungkot, mga lindol pa lang, nawawala ng mananampalataya. Nakakalungkot, COVID pa lang, may nawala ng mananampalataya. Pero salamat sa Diyos, wala sa inyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Wala na. Ibig sabihin, wala na sa inyo. Pangalawa, enduring trials. Amen? Enduring trials. Hindi lamang po listening to Jesus' counsel. Pangalawa, mga kapatid, amen, ay yung pagtitiis natin sa mga matitinding pagsubok. Bakit? It reveals the condition of your heart and your true character. Ipinapakita nito kung sino ka talaga. Na kung pagkatapos ng isa o dalawang pagsubok, ayaw mo na. Pagkatapos ng isa, dalawa o tatlo pang pagsubok sa iyo, problema, tatakas ka na ba? Sabi dito sa verse 9, chapter 24 ng Matthew, pagkatapos ay ibibigay kayo sa kapigatian. Ganyan ninyo ito, papahintulot ng Diyos. Nadalain tayo sa tribulation, kapigatian. Ang sakit nito sa kalooban, mga kapatid. At kay papatayin. Naranasan na ito ng mga apostol. Narinig natin kanina sa kwento ni Shen, Wen Shang. Ilang beses siyang inulit sa loob ng isang taon, 6 na beses. Pero habang siya'y pinapalabas, kahit na siya ay pinahihirapan, pag siya'y nakalabas, balik pa rin siya sa paglilingkod. Di ba natin ito naranasan? Ang problema nito, minsan, yung iba ayaw naranasan. Papahintulot talaga ng Diyos. Kung ayaw mo maranasan, hindi ka tunay na anak ng Diyos. Ang ibig sabihin nito, kinukontra mo ang kalooban ng Diyos. Ang Panginoon na nagsabi, ibibigay kayo sa kapigatian. Kayo kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan, because of Jesus' name. Hindi niya dito sinabi na matutuwa sila sa inyo dahil sa pangalan ko. Amen. Talagang ipe-persecute ka ng tao. Yung tunay na sumusunod kay Kristo. Kaya marami ang tatalikod, magtataksil at mapupuot sa isa't isa. Magsisisihan.
Magkakaroon ng division. Magkakaroon ng gossip, backbiting, mga kapatid sa Panginoon. At maraming bulang propeta ang lilitaw at ililigaw nila ang marami. Ibig sabihin, mga taong nagsasabi ng salita ng Diyos na walang bunga. Kaya tingnan natin ang ating bunga, mga kapatid. Nasaan ang iyong bunga? Kumusta ang iyong pamilya? Kumusta ang iyong buhay? Kumusta ang iyong pagkatao? Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Lalamig, mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah. Subalit ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Isang lalaki na pinanganak sa Iran, isa siyang Iranian, si Mr. M, itago natin sa pangalang M. Ang kanilang lugar, mga kapatid, ay sinira ng earthquake 7.45 sa Richter State. At marami siyang nakitang torture, marami siyang nakitang mga namamatay. Lumipat siya ng Afghanistan. Siya ay nagkaasawa, nagkaroon siya ng anak na babae, pero ang puso niya punong-puno ng kalumbayan. Habang iniwan niya ang kanyang pamilya, papunta siya ng kanluran. Nakarating siya ng Athens. Pagdating ng Athens, may mga kamag-anak sa doon sa tumigil. Ang kanyang mga pamilya, ang kanyang relatives o kamag-anak ay mga Muslim. At si M, habang siya'y nandoon, mga kapatid sa ating Panginoon, nagkaroon siya ng interest sa Christianity. Kaya salamat sa mga nag-mission kagaya sa atin. Naabot tayo. Can you say amen? Amen. At naririnig niya at nakikita niya maganda ang nangyayari sa mga tao ito. Naging curious siya. At nagkaroon siya na lalo ng curiosity sa cross. Bakit may cross? Hinanap niya ngayon ang Bible at siya nagsimulang magbasa. At ito'y bawal sa kanyang mga kamag-anak, mga kapatid sa Panginoon. Pero nagpatuloy siyang magbasa kapag kagabi, nagtitilakbong siya ng bumot, gamit niya ang flashlight, maliit lamang, nagbabasa ng salita ng Diyos. At nakita niya ang kabutihan ng ating Panginoon. Marami siyang narinig ng mga refugee galing sa pinanggalingan niya, mga kapatid, na mga binago na ng Diyos. Nandoon sa refugee camp, kasabi na sila ng ministry center, amen, na nagdideclare ng pananampalataya kay Kristo. At siya nagtanong ng maraming impormasyon tungkol sa bagay na ito. Kaya siya ay nagkaroon lalo ng kagustuhan na makipag-isa sa Panginoon. Nag-decide siya, gusto ko nang maging anak ng Diyos. Kasi nananalangin, habang siya nagbabasa at nagsabi sa center na kanyang pinupuntahan nang hindi alam ng kanyang mga relatives na Muslim, ang sabi niya, ako po ay magpapabautismo na. At isang umaga, sinet niya ang kanyang alam. Alas 6 ng umaga, May 7, 2006, Sunday siya ay dadalo sa isang fellowship ng mga Iranian believers. At habang siya natutulog, yung palang pinsan ni M, nalaman pala ang kanyang bala. Talagang Diablo ay nag-aabang ng masisilo. Can we say amen? Amen. At bago mag-alarm, ang relo ni M, nagpakulo ng tubig ang pinsan niya, at habang ito'y kumukulo, tulog si M, ibinuhos sa kanyang katawan. Sunog. Lapnos ang kanyang katawan. Lapnos ang kanyang braso. Lapnos ang kanyang hita. Nanginginig. Subalit pinilit niyang pumunta sa pinagtitipunan. At ang sabi niya, I will go anyway. At siya humarap, amen, sa kongregasyon na kanyang pinuntahan, at kitang-kita nila na lapnos ang katawan ni M. At
bago sa bautismuhan, ang sabi niya, kahit anong mangyari, mamahalin ko si Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi pa tayo dumanas ng ganitong klaseng trial, mga kapatid, sa Panginoon. Pero ang Panginoon nagpapahintulot ng maraming pagsubok upang matagpuan kung ano talaga tayo sa Kanyang harapan. Kung gaano tayo katotoo, mga kapatid, sapagkat ang pagyanig, pagyugyog, ang pagdating ng mga pagsubok, mga kapatid, ay naghahayag kung ano talaga ang mahalaga sa ating kalooban. Sino talaga ang mahalaga sa ating kalooban? Sino talaga tayo sa harap ng Diyos? Sino ang gusto natin? Sino ang priority natin? Mananatili ba tayong dalisay? Mananatili ba tayong kalmado? Mananatili ba tayong kagamit-gamit? At mananatili ba tayong nagpapasakop sa kalooban ng Diyos sa kabila ng ating pwedeng maranasan habang tayo nabubuhay? Kumusta ka ngayong gabi? Sino ka sa harap ng Diyos? Endure trial. Can we say amen? Sabi dito sa Acts chapter 4 verse 23, at nang sila ay mga pakawala na, ay nagsiparaon sa kanilang mga kasamahan, at iniulat ang lahat ng sa kanila sinabi ng mga pangulong saserdote at matatanda. Pagdating sa 24, at nang kanilang marinig ito, ay nagkaisang tinig sila sa Diyos. Ito pala dapat natin unang gawin. Kagaya ni Pedro, mga kapatid, nung sila ay hulihin at pakawalan, hindi nawala sa church. Nag-report sa katawan ni Kristo. At anong ginawa? Nagkaisang tinig, pinuri ang Diyos, itinaas ang pangalan ng Panginoon. Ito ang dapat ginagawa ng church, hindi bumibitaw sa panalangin. Pero teka lang po, ang sabi dito, nagkakaisang itaas. Hindi po pwedeng tayo ay hindi nagkakaisa sa Espiritu. Can you say amen? Kaya dapat pag tayo bago magsimula, nagpe-pray talaga, mga mananampalataya. Araw-araw na nanalangin. Sapagkat dito nung kanilang ginagawa ito sa verse 31, nang sila'y makapanalangin na, nayanig ang dakong pinagtitipunan nila. Kung ipapahintulot ng Diyos na yanigin ang lindol ang mundo para subukin kung sinong takot at sinong matapang naman ang nagpalataya, pwede mo rin mayanig ang mundo dahil sa iyong panalangin. Amen. Ang iyong panalangin ay nakakapanginig ng kaaway o natutuwa ang dyablo pag ikay nagpe-pray. Anong laman ng prayer mo? Tulog ka ba o gising? Nakikiisa ka ba sa mga mananampalataya? Amen? Kailangan ng pagkakaisa. Kailangan bumababa ang Espiritu. Amen. Acts chapter 8, verse 3, dapat pinuksa ni Saulo ang iglesia na pinapasok ang mga bahay, kinakaladkad ng mga lalaki at babae, at sila pinapasok sa bilangguan. Pero pansinin niyo po, at ang mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay na pinapangalan ng salita. Tingnan niyo to, hindi namamasyal kung saan-saan. Naglalakbay, dala ang salita ng Diyos. Amen? Dala ang salita ng Panginoon. Hindi nagkakawatak-watak. Brother, sister, nasaan ka na? Hindi ka na mahagilap. Pero sila, nung sila ay kinakaladkad, sila hinuhuli, pinapatay, pinapasok ang bahay, pinagbabawalang magtipon, lalo silang nangaral ng salita ng Diyos. Amen. Pinagbabawalan, bawal mangaral, lalong nangaral. Acts chapter 11, verse 19, Yaon-yang nagsipangalat sa ibang lupain dahil sa kabigatihan na nangyari tungkol kay Esteban ay naglakbay hanggang sa Phoenicia at Cyprus at Antioquia, at hindi nagsaysay kanino man ang salita kundi sa mga Hudyo lamang. Pero doon sa 20, datot may ilan sa kanila na mga taong taga Cyprus at Cyrene na nang sila'y magsidating sa Antioquia ay nagsalita naman
sa mga Griego na pinapangaral ang Panginoong Kristo. Bisaya ka, Bicolano ka, taga-Norte ka, Ibanag ka. May mga native na hindi paligtas, pwedeng maligtas yung nalalaman mong salita ang gamit. Amen. Yes. Mahirap, pastor, mahirap ipangaral yan. Indoor trial. Testing yan eh. Gusto mo lang bang mangaral dahil komportable ka? Hindi mo nakakaya ang English. Doon ka sa native language. Baka kaya pa. Can you say amen? Hallelujah. Acts chapter 11 verse 27. Nang mga araw ng ito'y lumusong sa Antioquia, mga propetang galing sa Jerusalem. At papansinin natin dito sa 28, magkakaroon ng malaki sa sanlibutan ito na kagutuman. Sino nyo ito mga kapatid sa ating Panginoon? Acts chapter 11 verse 28. Nagpadala ang Diyos ng mensahe gamit ang kanyang mga anak sa Jerusalem. Amen. Kaya tayo mga kapatid, nagdadala tayo ng mensahe sa church. Pero hindi ibig sabihin, merong paparating na dilubyo ay tatakas tayo. Anong ginawa nila dito? Sa panahon ni Claudio ito mga kapatid, ibig sabihin si Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus, isang Roman Emperor noong year 41 to 54 AD, si Claudio. Ang ginawa ng mga mananampalataya, sa verse 29, bawat isa ay nagpasyang magpadala ng saklolo sa mga kapatid na nananahan sa Judea. Hindi tumakas, hindi nawala sa gawain, hindi nagsabing, gutom din kami. May COVID din dito sa amin. May taggutom din dito sa amin. Hindi lang kayo nagugutom, ganoon kami. Wala silang ganun dahilan. Alam nila yung iba ay hindi kaya, walang magagawa, walang tulong na darating, nagkusang loob ang mga mananampalataya para magpasyang magpadala ng saklolo sa mga kapatid na nangangailangan. Mga kapatid, church, tayo rin ang magtutulungan. Hindi tayo, amen, maglalabanan. Hindi tayo tatakas sa isa't isa. Hindi tayo maghihiwa-hiwalay. Tayo magkakaisa. Tayo mga kapatid, ang unang gagawa ng mabuti sa isa't isa bilang church. Mananalangin. Mangangaral ng salita ng Diyos upang ang Espiritu ay magalak. Samahan tayo mga kapatid sa Panginoon. Sapagkat sa kagalakan ng Espiritu, dito tayo lalakas. Pag tayo sasama ng Espiritu Santo, kahit ano pang panahon ang dumating na ipahintulot ng Diyos, hindi tayo matitinag dahil sa Espiritu ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. 1 Peter chapter 1 verse 6, na ito ang inyong totoong ikinagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinalumbay kayo sa muling pagsubok, upang sa pagsubok sa inyong pananampalataya, na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. Yun ang layunin. Kaya tayo pinagtitiis. Ang Panginoon sa buhay natin ay mahayag. Pangalawa, maparangalan. Pangatlo ay maluwalhati. Pang-apat ay mapuri. Sabi nga ni Pastor Boyetay, hindi glory to me, kundi glory to you, God. Can we say amen? Kapag tayo pinagpala, kapag tayo ay pinalakas, pinagaling, tinuruan, naging alagad, kapag tayo naging eloquent, gumaling sa pananalita dahil sa salita ng Diyos, tapang, husay, kapangyarihan ng Panginoon, karunungan ng Diyos ang mahayag, hindi yung galing mo na. Purihin ng Diyos. Can we say amen? Amen. Dahil sa Panginoon. Amen? At panghuli mga kapatid, we need to endure to listen in sound doctrine. Una, sabi dito sa ating pag-aaral, amen, listen to Jesus
counsel, listening to Jesus' counsel. Pangalawa, enduring trials. Sa ating pagtatapos, endure to listen in sound doctrine. Tanda natin, ang mabuting balita lamang ang kagalingan natin ng buhay. Wala nang iba tayo mga kapatid na kailangan dito sa sanlibutan, kundi ang salita ng Diyos. Amen. Darating ang panahon, makikita natin, hindi pa bumabalik ang Panginoon. Aba, 10 years na pala akong mananampalataya. Ang mag-iingat sa iyo ay ang salita ng Diyos. Psalm 107 verse 20, sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila, tiniligtas sila sa kanilang mga ikapapahanap. Kailangan mo ang matinong aral ng Ebanghelyo. Amen? Sapagkat ang sabi sa ating teksto mga kapatid, ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. One, why you need to endure to listen sound doctrine. Many will seek what they want to hear. Marami ang maghahanap sa gusto nilang marinig. Yung gusto lang tanggapin, yung pabor sa kanya. Amen? Ang gusto niyang pakinggan. At kapag hindi pabor, pag hindi niya gustong naririnig, ayaw niyang pakinggan. Hahanap siya ng ibang mga ngaral. 2 Timothy chapter 4 verse 3. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tenga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sarili, mga masasamang pita. May mga guro na pupuno sa pita ng laman ng isang tagapakinig. At itong hahanapin ng mananampalataya. Yung pastor na ang pangangaral ay pumapabor sa gusto ng tao. Tandaan nyo, una yung pastor na yon ay parurusahan ng Diyos. Yung nagliligaw ng tupa ng Panginoon dahil ang pangangaral ay kondisyon. Yung gusto lang pakinggan, hindi yung kailangan talaga. Take heed to listen in sound doctrine and continue with it. Sabi ng Panginoon, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Bakit? May panahon ang pagdating ng Panginoon. At ang sabi niya, ipapangaral ng Panginoon ito, ng kaharian sa buong sanlibutan, it will take time. It will test your patience. Ang tagal bumalik ng Panginoon. At kapag hindi ka nagpapatuloy sa matinong aral at hindi ka nag-iingat ng pakikinig, manlalamig ka talaga. Kaya darating ang time, wala kang bunga. Maalala mo na lang yung mabuti nung una, pero patay na ang iyong pananampalataya pagdating ng araw dahil sa kawalan mo ng pakikinig sa tunay mong kailangan ng iyong kaluluwa. Can we say amen? Amen. 1 Timothy chapter 4 verse 16. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay nito sapagkat sa paggawa nito ay iyo ring sarili ang ililigtas mo. Tingnan nyo ha. At pati ang mga nagsisipakinig sa iyo. Hindi lamang yung binibigyan mo ng testimony. Kung ikaw ay guro, yung iyong tinuturuan. Kundi una ay ikaw. Dahil ikaw naman talaga ang unang dapat maligtas. At kapag ikinagbubunga, magbubunga ang iyong tinuturuan. Amen? Kapag ikay napahamak, mapapahamak din tiyak ang nakikinig sa iyo. Pangatlo, be watchful and faithful all the time. Magbantay at maging tapat sa lahat ng panahon. Ulitin ko. Ating teksto, Matthew 24, 13 to 14. Dadapat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At ipapangaral ang Panghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan na magpapatotoo, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa kung magkagay darating ang wakas. Alam niyo, ang pinakamatindi na trials that will test our faith is time
and season. Oras at panahon. May panahon ikay nanghihina, may panahon namang ikaw ay pinagpapala. Nawa matagpuan ka sa parehong yung tapat ka sa Diyos. Hindi yung matagpuan ka, hubad ka sa kasalanan dahil sa pagpapala. O nanghihina ka at nawalan ka ng pananampalataya, tumalikod ka sa Diyos. Time will tell. Kung sabi ng iba, time heals all wounds. Lalong totoo that time will tell who you are. Sasabihin talaga ng panahon kung sino ka. Sabi ng Panginoon, lahat ng bagay sa mundo, sa silong ng langit, ay may panahon. Panahon ng pagsilang, panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim, at panahon ng pagbunot ng itatanim. Be careful in times of reaping. Ngayon pa lang kung anong aanin mo ay siyang ginagawa mo ngayon. What you are doing now is what you are going to reap tomorrow. Kung ano ang tinatanim mo ngayon ay siyang iyong aanin bukas. Tandaan natin ito mga kapatid sa Panginoon. Ang bukas natin nasa atin na. Sinabi dito sa pangangaral sa Taytay. Bakit? Future is not ahead of you. Because Jesus is your future. If Jesus is in you, lalakad ka ngayon para kay Jesus, tutunguhin mo ang landas mo sa kinabukasan ayon sa kalooban ng Diyos. If you're just looking at the future without Jesus, hindi ka makakarating sa iyong future. Because He is the same yesterday and tomorrow. He is forever. And your forever is inside of you. Alisin mo yung mga nasa labas para yung nasa loob manatiling dalisay. At ito'y si Jesus. Kaya sabi ng Panginoon, maraming darating, pero mag-ingat kayo. Maraming pagsubok, huwag kayong mangamba. At ang sabi pa niya, ang maliligtas, yung tapat na titiis hanggang sa uli. Hindi ka papabayaan ng Diyos. Ito mo natin ang ating mga ulo, tikit natin ang ating mga mata. Yung nasa iyo mas malaki kaysa sa nasa sanlibutan. Siya na nasa iyo, inuulit ko, ay mas malaki kaysa sa nasa sanlibutan. Ang iyong kinabukasan ay nasa iyo na sa pamamagitan ni Jesus. Walk with Jesus so you can endure listening with sound doctrine. You will endure hardship. You will endure trials if Jesus is within you. Kapag si Jesus ay nasa loob mo, magwawagi ka, makapagtitiis ka sa mga pagsubok ng buhay na ito. Makakapakinig ka ng excited sa salita ng Diyos. Hindi yung nagsasawa, kundi excited sapagkat alam mo si Jesus ang iyong kailangan. Ang tinig niya, ang salita niya ang bubuhay sa iyo. At kahit tumagal pa ang pagdating ng Panginoon, alam mo, araw-araw kasama mo ang Diyos. Kung hindi mo, amen, pinababayaan ang iyong relasyon sa Panginoon. Manatili ka sa Kanya. Tumalikod man ng iba, manatili ka sa Kanya. Maging masama man ng iba, manatili ka sa Panginoon. Mawala man ng iba, manatili ka sa Panginoon. Manatili kang nananalangin, manatili kang tapat. Maglingkod ka. Kailan ka ba maglilingkod? Amen? Pagdarating ng Panginoon, kapag sobrang hirap na ng pagsubok, gawin mo na ngayon. Amen? Magtiis ka hanggang sa huli. At kung hindi naglilingkod na, magbunga ka pa dyan. Hanapin mo ang bunga mo. Amen? Huwag kang uurong, huwag kang titigil. Ang maliligtas lamang, sabi ng Panginoon, ay ang nagtitiis hanggang sa huli. Habang hindi nakatungo, nakapigit, tandaan mo ito. Si Jesus, hindi niya tayo pababayaan.
na ikaw, hingin mo lagi siya na nasa puso mo nakaupo, na mamahala, nagpapaalala sa iyo. At ikaw naman maging handang makinig. Tumalima agad sa tinig ng Panginoon. Piliin mong yung barkada. Piliin mong yung pakikinggan sa sanlibutan. Pero ang salita ng Diyos, tanggapin mo lahat. At bulay-bulayin mo. Consider the Word of God. The sound doctrine upang ikaw ay mabuhay kapiling ng ating Panginoon. Amen. Kung sa ating kalagitnaan wala namang bago, pero sa ating kalagitnaan ikaw ay nawala, amen, maaaring ikaw ay tumalikod, nais kitang ipanalangin. O ikaw ay nanghina, di tama ang iyong puso, amen, magsisi ka ngayong gabi. Amen. Sasamahan kita sa gabi. Amen. Sa bahay na nasa online, ipanalangin mo ang panalangin na aking sasabihin. Gamit ang iyong puso. Amen. Galing sa iyong puso, gamit ang iyong bibig. Nakahanda ka na, amen. Sabihin natin ito, Panginoong Yesus, sa gabing ito, at sa araw-araw na ibibigay mo, aking sinusuko ang aking buhay. Ako'y nagsisisi ng aking mga kasalanan. Tulungan mo ako magtiis hanggang sa huli. Tanggapin at ingatan ang iyong salita. At maging alerto sa iyong payo. Gayon din, laban sa kaaway. Pamahalaan mo ako, Panginoong Yesus, at alalahanin upang ako'y magtagumpay araw-araw laban sa tukso at anumang kasamaan. Salamat sa iyo. Samahan mo ako hanggang sa iyong muling pagbabalik na ang pangalan ko ay iniingatan sa aklat ng buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ngayong gabi habang lumalapit ang manunugtog, amen, iniimbitahan ko ang bawat isa sa magbahagi kang kinausap ng Panginoon sa gabi ito. Maaari kang lumapit sa altar, kausapin mo ang ating Panginoon. Ikaw na nananangin, kapatid, nasa online, tandaan mo, sino mang na kay Kristo ay bago nang nilala. Ang mga lumang bagay ng silipas na, tingnan mo ang lahat ay pawang naging bago. Lumakad ka sa Kanya, malayo na sa dati. Lumakad ka sa Kanya na may pagtitiwala, sasamahan ka ng ating Panginoon. Amen. Huwag mong pabayaan ang iyong relasyon sa iyo naman, sa ating Panginoon. Magsimula ka na ngayon na sundin ang Kanyang kalooban. Umasa na, may ginagawa ang Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Sa gabing ito, mga kapatid, ano man ang iyong nararanasan, tandaan mo, si Jesus ang iyong buhay. Ano bang klaseng pagsubok yan? Ano bang klase na pinapagawa ng Diyos sa iyo? Tandaan mo, ang Panginoon, kapag may iniutos, hindi siya nagpapabayaan, siya ay nagsasalita. Tandaan mo, ang Panginoon, kapag tumawag, siya ang nagdaragdag. Pag ang Panginoon ay nagpahintulog, meron siyang itinuturo. Sa panahon ng pagbabala, sa panahon ng kabalabagan, isipin mo mga bagay na yan. Ano ang aral ng Diyos? Bumalik ka sa Panginoon. Purihin mo siya. At tumingin ang lakas sa Kanya. Patuloy ng puso isuko sa Diyos ang iyong buhay. Gagawa ang Panginoon ng ilang bagay. Kasi Sueras, kung paano siya nagsalita sa kanyang mga lagang at sinabi ang mga bagay na ito, hindi tayo mamamayaan ng Panginoon. Amen. Suko mo ang lahat sa Panginoon. Amen. Dahil sa Diyos, ang hinahanap sa atin ay bunga. Amen. Hindi ang ating galing sa pagsasalita, kundi bunga ng ating pananampalataya. Hindi
natin sa Panginoon ang kanyang kaluwalhatian. Ibalik natin sa kanyang kapangyarihan karangalan. Kagaya ng awitin ito. Ay, tiyak mo na nalalaman ang lahat ng aming ginagawa. Ikaw, Diyos, sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Salamat! Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, itinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aming patuloy. Yes, God! Salamat sa'yo, Panginoon. Minsan pa sa oro. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay diningin sa'yo. Salamat, Panginoon, itinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng ating patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo, Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Dakila ka sa amin, Panginoon. Kabilang Panginoon. Salamat, Panginoon. Sambahin ng iyong pangalan, Pinadali sa Panginoon iyo Diyos. Bigyan mo kami ng lakas sa mga panahon na ito, Panginoon God. Bigyan mo kami ng lakas na lalong tumayo sa ng bagay, Panginoon God. Thank Bago tayo you, God. matapos, Oh, Jesus. gusto ko nakita ko itong isang illustration sa isang pasto at totoo ito. Ang Panginoon kapag nagbigay ng pagsubok, susubukin tayo para lumitaw ang tunay sa atin. May taong akala niya ay kaya na, pero pagdating ng pagsubok habang kinakalong, hindi nagiging kagamit-gamit. Kasi lumalabas yung tunay na kalooban. Of course, pag ito ay binuksan ko, tanda lang. Ayan. Sumisirit. Alam niyo mga kapatid, pag hindi tamang kalooban, ang daming sinasabi. Amen. Pero maitim pa rin ang dugli. Mukhang kagamit-gamit, pero kung ito'y tinuluyan kong buksan, alam niyo ang mangyayari. Mababasa ako, matatapon, kakaunti. Actually, hindi pa nagagamit, kulang na. Naanawan niyo mga kapatid? So, hindi ko lang hinayaan na matapon. Pero alam niyo ang nangyari. Hindi kagaya ng tubig. Ito kahit gano'ng kakalubig. Sabi ng Panginoon, ang sumasampalataya sa akin, mula sa kanyang puso, dadaloy ang tubig, ilog ng tubig ng buhay. Mananatili kang malinis. Hindi ka maingay. Tahimik ka kahit ikay sinusubok. Pero kagamit-gamit ka pa rin. Kaya si Mel, Amen. nagbibigay ng buhay, kaya tayo nananalangin. Hindi yung may pagsubok, nawawala. Hello, kasama kayo mga kapatid? Amen. Pwedeng tayo tumatagal, pero nawawala ang usefulness. Huwag mong pabayaang mawala ang usefulness. Sabi ng Panginoon, ang magtiis hanggang sa uli ay siyang maliligtas. May buhay ka kapag nanatili kang tapat, nagpapasakop sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo ni
Brother Macho sa panalangin. Brother Macho. Ay, Palakpakan muli natin ang Panginoon, tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Among banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng dakilang anak na si Jesus, Panginoon. Maraming salamat po sa gabing ito, God, sa mga paalala mo, sa mga kapayagan mo, Panginoon God. Ngayong gabi, Panginoon, tunay, God, ang salita mo'y makapagpapalakas sa amin, makapag-iingat sa amin, Panginoon, at patuloy na nagtitesting sa amin, Panginoon God, upang kami maging matatag sa iyo, Panginoon Lord. Samahan mo po, God, ang mga nadinig namin, Panginoon, nakapayagan mo, God, mga salita mo, tumino, God, Lord, tumimo sa aming mga puso at isipan, Panginoon God. Patuloy maingatan ang aming pananampalataya habang tumatagal, Panginoon, padami ng padami ang pagsubok, God, na pinapaintulot mo, tulungan mo kami, bigyan mo kami ng kalakasan, bawat isa, Panginoon God, upang patuloy kami kumapit, God, sa iyong mga pangako sa aming mga buhay, Panginoon. Tulungan mo kami na maging tunay sa iyong harapan, God, maging dalisay, kagaya ng mga alagad mo, Panginoon God, at mga lingkod mo na ginagamit, Panginoon. Di kami tumalikod, kundi God, magpatuloy kami sa iyong kapayagan, sa iyong mga nais sa aming mga buhay, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa, tugunin mo ang panalangin ng bawat isa. Ngayon pa lang, Panginoon God, inaangkin na namin ang pagtatagumpay at pag-iingat mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa bawat isa. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.